Bare months na, kaya magagamit na naman natin tong parol na to, mga kapanalig, no? Ang ganda ng pagkakayari, kuya. Ikaw nag-design yan? Oh, ay, ang ganda na nga, no? Wow! Para nagbimina lang kayo ng ginto, ah. Dumadami na ang bahay dito. Pag mga ganitong tag-ulan, medyo mahirap magukay-ukay. Simulan nang magkulitan kasama si Noy TV. Hi! Welcome na naman sa panibago vlog. Nakaligo na ako, nakakain na rin. At ang oras natin ngayon, mga kapanalig, ay 12:32 na ng tanghali. Maulan po dito sa Kampanalig. Nandito ako ngayon sa terrace. Lumabas lang ako dito dahil namimiss kong tumambay dito. Tagal ko nang hindi nakakapunta dito sa part ng bahay na to. Sarap mag-relax lang at i-feel ang lamig ulit dito sa Kampanalig. Okay lang naman yung ganito. Wag lang yung katulad ng mga nakaraan na sobrang lakas ng hangin na talagang umaanggi na dito sa loob. At may mga kasamang kulog at kidlat. Ngayon lang, sarap mo lang mag chill. Yeah. Lalo na pag natapos ng bahay. Hello! Naka-break time yung mga gumagawa ngayon dun sa kabilang lupa, mga kapanalig, no? Pero pag gumanda ang panahon at nakabalik sila, pupuntahan natin yon. Kung hindi man matuloy ang trabaho nila, kahit ako mag-isa, pupuntahan ko yun. Basta humina lang yung ulan. Tapos yung kabilang natin, kapitbahay natin, pupuntahan ko yun. Yung banda doon, tapos kila Ma'am Jane. Hello! Umi-echo. Pasok na tayo dito. Yeah! Yoo! Dito natutulog si June. Tapos dito naman si Kuya, mga kapanalig. Binahaya na tayo ng gagamba, oh. Huwag natin sirain yung bahay niya kasi pinaghirapan niya yan, eh. Hindi pa naman natin gagamitin tong area na to, kaya hayaan lang natin siya. Pero huwag ka nang parami dyan, ha. Ikaw lang. Dami rin na rin pala gagamba. Yun, tas may nabiktima pa dito na paru-paro. Ang laki mo, makakain ka ba ng Huy! Patay na. Makakain ba yung gagamba? Ganyan kalaki? Goodness. Ay, may lumalapit na, oh. Okay, kainin nyo na yan. Pwede na, uso gagamba ngayon. Panlaban natin to. Kaso nga lang, mga gagambang bahay to. Siguro doon, mga kapalay sa gubat, maraming gagamba. Kasi dito sa bahay, maraming tumutubong gagamba, eh. Sa sunod, kuha tayo. Sa gabi, maganda manguwi. Ayan, ang dami. Nasabay yung ibang gagamba. Yun, meron din dito. Akala ko isa lang. Ang dami nyo na pala dito. Kaya sige, kainin nyo yung mga insekto. Wala na. Meron pa rin dito. Hanggang doon, meron pa rin. Naalala ko dati, dun sa bahay ng pinsan ko, mga kapanalig, sa lugar namin. Nanguhuli kami niyang gagamba, usong-uso, tapos paglalabanin namin din sa pinaka-stick. Hanggang ngayon pa rin naman, may mga month na nauuso ang gagamba, tapos pinagpupustahan pa nila. Ang mga gagamba na yan, binibili pa yan sa mga sa tao, yung mga talagang malalaking gagamba na panlaban. Maganda rin negosyo yan, pag-uso. Mag-stay muna ako ng konti dito sa taas, mga kapanalig, dahil ngayon lang ulit ako nakaakyat dito sa may second floor, sa may attic, no? Kaya tambay-tambay muna tayo dito. Na-miss ko rin dito. Pag mga ganitong umuulan, ang sarap pakinggan talaga nung patak ng ulan sa bubong. Naririnig nyo, 'di ba? Very relaxing. Pero sana gumanda panahon mamaya para matuloy ang trabaho nila. Dito yung pinakahigaan ni Kuya, kaya minsan pag nanonood ako doon ng pelikula, dito lang di siya nakatambay kasi pwede ka na sumilip dito, eh. Gaganyan ka lang, tapos kita mo na yung TV. Tamang silip ka lang dito habang nanonood. So pag inaantok ka na, pwede ka na ulit umiga. Good night. Ganun lang.
bare months na, kaya magagamit na naman natin tong parol na to mga kapanalig, no? Ayan, konting punas lang to. Eh, pwede na natin ikabit dun sa labas para maganda yung ilaw pag nakikita ng mga kapitbahay natin. Kala mo daming kapitbahay, no? Para magkaroon na ng buhay ang Kampanalig lalo, para ma-feel natin na magpapasko na talaga. Magbaba muna ako. Itong kahirapan pagbaba, pero medyo okay na naman. Kaya mo yan. Okay. Let's go. Up! Up! Yes! Oh, parang ano lang Olympics, Carlos Yulo. Umuulan pa rin hanggang ngayon mukhang walang trabaho sila kuya. Nandun sila sa taas naghihintay kung gaganda ang panahon. Hindi rin tayo makababa doon sa kabila dahil sa panahon My goodness. Kalamig. Kasarap may kayakap Nakaw. Maulan. Pero pupuntahan natin yung yung ginagawang kubo doon sa may baba. Dito bago ko lang nakita to kasi nga ilang araw ko nawala. Pagdating ko may nakatayo ng kubo dito sa may gitna. Puntahan natin. Tignan natin kung nandun yung gumagawa. Kanina may gumagawa Tignan nyo, ang ganda ang kit ng kubo niya. Mukhang may titira na rin dito. Meron na tayong mga kapitbahay na mababait. Baba lang tayo. Medyo madulas kaya mag-ingat-ingat lang mga kapanalig. Yeah. Yan. Bisitahin natin. Ang cute ng kubo. Tara. Meron kayong tao. Ano may tao? Yan Ito yung pinakita ko sa inyo noon na hindi pa gawa. Ngayon, ito. Tinatapos na nila. Ang ganda ng kubo. Yan. Diba? Kuya, pwede makita yung kubo mo? Pwede makita yung bahay? Sa'yo yan, kuya? Sa'yo? Kay kuya pala yun, Ayan yung bago nating kapitbahay dito. Ang ganda, Pwede pumasok, kuya? Ang ganda, May tanim na agad. Tignan nyo naman yung pagkakagawa, napaka-presko. Yung bubong niya, yero, para sure na walang tulo. Ang ganda ng pagkakayari, kuya. Pasok kayo, pasok. Ikaw nag-design yan? Oo. Ikaw po? Tingnan nyo naman pagpasok mo dito sa pinaka-gate, merong hagdanan dito paakyat. Pasok kayo. Aha, sige po. Ayan diba? Akyat ka dito. Tapos merong pinaka dito, landingan. Pasok mo upuan. Ayan, si tatay pala. Ano ulit pangalan mo, tay? Ogi. Ay, siya pala si Kuya Ogi. Sinasabi na nakabili ng lupa dito. Siya yung magiging kapitbahay natin. At ginagawa nila yung pinakabahay dito. Ito yung kwarto. Dalawa pinaka-kwarto. Ilan po kayong dito, tay? Ay, ako lang. Tatambang ako ng manok. Ah, ikaw lang mag-isa? Ah, si tatay lang pala. Bahay kasi tahan. Oo, nabanggit nga sa akin. Gundo, may upuan dito. Pag tatambay-tambay. Di ba? Tapos mag-aalaga kayo ng manok po dito. Yung mga klaseng manok po? Sabungin. Mga sabungin. Yan dyan malawak pa kasi hanggang dito sa baba. Yung lupa niya, yung may paltak na yan. May harang. Yung mamaya papakita ko sa inyo kasi kay kay Jose Lee, yung ginagawa nila doon. Lawak. Hanggang dyan sa may sagingan tayo sa iyan, Oo. Ang galing. Karpintero po ba kayo? Kaya pala. Yan siya na mag-isa dito. Wala kayong katulong kahit isa? May kumisyan yung aking anak. Yung anak niyo po. Ang ganda ng napaka-presko. Kita nyo? Hindi pa kompleto yan. Ilang araw nyo na hutong ginagawa? Tagal na. Paunti-unti lang. Nag-aakot ako ng buko Nag-aakot pala sila ng buko. Nakawalang biyahe. Ginagawa ko. Ilang square meter po ito, tay? Lahat? 400. 400 yung nabili nyo? Grabe, 400. Ang laki nun. Ang lawak nun, mga kapaladig. Saka yung area na niya, mga patag-patag din. Konting lang, tapos may patag na naman. Wala na masyadong aayusin sa lupa. Hindi katulad dun kay Sir Jose Lee. Dito wala nang ayusin. Mo na lang, lalagyan mo na lang doon ng harang. Pinakabakod. Doon kay Sir Jose Lee, medyo badugurin yung ginagawa nila doon. Mamaya pupuntahan natin. Dahil yung katulad ng ginawa sa akin, naglagay sila ng mga sako-sako doon. Tay, salamat po Oo, si tatay na pala mag-isa dito at mag-aalaga siya ng mga manok. Ang sarap magkape-kape, no? Wala akong dala Hindi, okay lang po yun pag umaga, di ba?
Kasi ganito po ang klima sa atin dito, 'di ba? Pag ano, lalo na Bermas, malakas ang hangin, tapos malamig. Lalo pagka December na yan. Oh, December. Oh. December. Oh, tingnan niyo. Hindi pa siya kumpleto, pero nakikita mo na kung ano yung gustong mangyari ni tatay diyan. Oh. Wala akong managawa ng aking bahay. Oh. Iba talaga pag meron kang alam sa ano, no? Karpintero, karpintero. Kung ikaw lang yung ano, mag-isa, walang problema. Oh, ito, ano yun naman natin yung kay Ma'am Jane. Salamat po. Yan, 400 square meter yan, no? Oh. Tapos pag na-develop pa yung mga ano niyan, yung mga tanim, I mean pag lumaki-laki pa, tapos nataniman pa ni tatay, tapos nagkaroon pa mga alaga diyan. Oh, ayos. Dito naman kay Ma'am Jane, hindi ko pa alam kung kailan itutuloy. Isa rin to sa maganda na ano, na kubo. Ayan. Napakita ko na naman sa inyo yan mga kapanalig, no? Kaya hindi na natin napapasukin kasi naisama ko niyan sa vlog. Sino yun na? Ah? Chuchu! Ah, nandiyan ka pala, peklat ha? Diyan ka tumatambay. Maganda nga to pag natapos bago mag-December. Ang sarap mo manood dyan kasi ang lamig. Sarap tumira ka. Ang galing. Ang ganda ng plano ng kubo ni tatay, no? Ang liit lang pero detalyado yung ano niya. Yung bawat pag may hagdan, pagpasok. Pati yung bubong niya. Katulad sa akin yung mga naka-model ano. Ayan, sarap tumambay diyan. Konting ano lang pwede na matulog. Kakatuwa naman. Ayan si Kuya Augie ang ating kapitbahay. Eto na, pupunta na tayo doon sa ginagawa nila utol. Yung mga tanim na yan, mga ano yan, San Francisco. Ayan, kay daddy ko lang din nalaman yan. 400 square meter, tapos meron lang siya maliit na kubo sa gitna. Tapos pwede pa siya mag-garden dyan. Tapos mag-alaga ng manok. At ang laki pa ng space doon. Tignan natin pagdating ng araw kung ano pa yung mga may isipan nilang gawin. Mag-isa lang si tatay doon, kaya pag ano, dadayuin natin siya doon. Dapat ang mga kapitbahay na magkakasundo at nagmamahalan, kaya pupuntahan natin si tatay doon. Ayan na, dito na tayo pupunta. Ang lawak na dyan ah. Oh, ay ang ganda na nga ano. Wow. Ito na yung pinaka right of way. Yung dinadaanan ko na to. Wow. Congratulations kay Sir Jose Lee at sa kanyang partner. Dahil ang ganda na, ang lawak ah. Hindi mo talaga makikita ang isang lugar pag hindi naayos eh. I mean yung lawak. Ito kasi ginawa nila, nilagyan nila ng sako, tapos nilagyan nila ng kawayan, nakasuporta dito. Yan para hindi bumagsak. Lalo na ngayon na tag-ulan mga kapanalig, kailangan talaga to. At maganda yung ginawa nila na may suporta para hindi tumumba. Kasi nasisiksik ng ano yan eh, ng tubig mga kapanalig. Kaya importante itong ginawa nila. Ano ito mga linagay nyo? Buhay? Buhay? Ay, ibig sabihin tutubo siya dyan. Oo nga. Kaya nandito si Kautol, si Kayumot. Ang laki na nabakbak nila dito. At syempre si Kuya Looney. Alright. Tuloy ang trabaho dahil tumila ang ulan. So magkakatulong po dito si Kuya Looney, si Kautol, Kayumot at si Kuya Waning. Yan, masisipag yan mga kasama natin na yan. Oh, hindi yan pala inom. Pinatag na ang bundok. So ito, anin to. Lalagyan pa to ng harang. Kuya. Ano na yan? Yung pa ang ano yan, ang... Hangganan? Oh, ang taas nga no. Ang ganda pa pala yung lupa nila. Dati din nakatayo. Oo nga. Pero ngayon patag ng ganda sir. Maganda dito, susunod kubo na. Ganun lawak ng ang galawan nyo dito. Gawin natin yan ng step. Ito. Tama, step. Gardenero san yan. Oo. Alam nating ikondo ng ano, dahil mag-aasid ka rin yata si Jan doon. Oo. Kasi ito, kila Kuya Jun na yan, mga kapanalig. No, doon sa taas. Busy para sila Kuya Jun eh. Oh. Sipag nila, bali mag 1 week na tong trabaho nilang ginagawa na to. At sinabayan pa ng bagyo, kaya yan, medyo patigil-tigil, pero hindi mapipigilan. Basta kaunti-unti lang patak ng ulan, tuloy-tuloy ang trabaho.
Ang aliwalas. Eto, magkakasunod-sunod to. Eto kay Sir Rosely, ayun yung kay tatay. Ano ulit pa kay tatay? Kalimutan ko. Ogi. Ay, kay Ma'am Sagumay nga pala itong kasunod. Halos may nakabili na lahat. Oh, kay Rosely, eto kay Ma'am Sanggumay pala itong kasunod. Nakalimutan ko na. Tapos kay Sir Ogi, tapos kay Ma'am Jane. O, di ba magkakapit bahay? Tuloy-tuloy. Sige pre, kaya mo yan. Yo, nadali. Talpakan na nila oh. Itong ano ng lupa ni Sir Rosely, medyo madugo talaga yung pag-aano ng mga sako. Pero kaya naman, basta may budget ka, kayang-kayang gawin. Nandito lang naman sila Kuya Luni, sila Kautol. Kayang-kaya yan. Kaya yung mga magpapagawa po, sila lang po yung tawagin nyo. O, lalo na yung mga ibang nakabili pa dito dahil masisipag po itong mga kasama natin dito. At sa mga nagtatanong, available pa po yung ibang lupa dito sa may banda doon. Hindi lang ako makababa kasi umuulan. Sa lahat ng interesado, pwede naman po kayo pumunta dito at hanapin nyo po si Kautol, Kuya Luni. At yan, kung sino sa amin dito. Pagbaba nyo ay makikita nyo naman kami dito. Si Kuya Luni nasa taas lang naman, sasalubungin na kayo dito. Tapos bababa kayo, ipapakita kung ano ba yung mga lupang binibenta pa dito, mga kapanalig. No? Sa ngayon, eto muna mapakita natin. Pag umanda yung panahon, tsaka ako bababain ulit yun. Nakita na naman ng mga ibang viewers natin. Lawak nung bumababa ako dito, gubat-gubat ba to eh. Ngayon, unti-unti na siya nade-develop. Marami ng bahay. Oo, ang dami na ng bahay. Isa, dalawa. Tatlo na ba? Oo. Kasama yung akin? Oo, tatlo na. Oo, magpatatayo pa si Sir Rosely dito malamang. Oo nga, Sir Rosely, ano tayo ng dito, beer house. Show tayo. Nako pa, baka si Tatay Waning di na umuwi sa kanila. Palagi nandito yan. Si Kuya Waning. Baka dito ka na makapag-asawa Jun pag nag-beer house dito. Baka mga dalagang ko na, dalagang kong kuya. Hindi naman. Yan. Ito palang inaasikaso nila habang nasa nabotas tayo. Nakikita ko lang sa vlog ni Utol. Pero ibang iba kasi pag nasa yung nasa personal ka, mga kapanalig. Ganda. Naalala ko nung nag-uumpisa pa lang kami dito rin sa may kubo ko. Ganyan na ganyan kami. Hukay, patag, Ganoon talaga, kailangan lang ng sipag eh. O ngayon naman, okay na siya. At ngayon, sa mga kapitbahay naman natin nangyayari. Mahirap yung paggawa niya. Siyempre, kailangan nyo rin talaga gumastos. Pero pag yan naman naayos at nakapagtayo kayo ng kubo dito, sobrang kumbaga, sulit yung gastos. Sulit yung tawag niyo pagpunta dito para makabili ng lupa. Kasi napakaganda ng klima. Yung kay Tatay Ogi nga, sa ganitong klima, kung kompleto na yon, ang sarap magkape-kape doon. Ayan yung maliit na kubo na yon. Sina? Kabungkal? Oo, si Kabungkal. Malinis rin yung lupa ni Ma'am Sanggumay Nilinis siya tol? Ayos pala, nilinis pala nila Utol yung lupa ni Ma'am Sanggumay tsaka ni Sir Chris Lord. Yung mga sobrang lupa, pakidoon na lang sa kabila sa akin. Joke lang. Magugulat si Sir Rosely. Ba't nawala na ibang lupa? Nilagay na ni Kapanalig dun sa may kulang sa kanya. Ayan naglagay sila ng kanal dito para hindi dumiretso yung pinakaulan. Yung mga panahon na talagang ang lakas-lakas. Ito kasi dyan diba? Kaya yung mga nagsasabi na talagang mahirap dito. Opo, mahirap pero masarap pag natapos. Diba? Mahirap po talaga ang trabaho. Pero pag natapos nyo naman po yung mga nabili nyong lupa dito at napatayuan nyo ng kubo, sarap talaga sa pakiramdam nun. Ayan Para nagbimina lang kayo ng ginto Sino kaya ang susunod na magpapatayo ng kubo? Kasi may nakabili ditong isa yung may-ari ng mga halaman doon sa may baba, sa may bahay. Baka magpatayo rin ng kubo yun Oo. Papatayo ng kubo. Papatayo din. Sila raw? Wag sir, dapat
Pero, mukhang merong team si Sir yung nakabili dito na dadalhin dito para magtrabaho, no? Oh. Alright. Ayan, no? Sige, hukay. Kitang-kita na pag napatag, no? Oo. Bilaw! Ay, ikaw, pagka Ito na lang. Hanggang saan ba to? Ito na yung susunod namin. Hanggang saan ba to, tol? Yun sa may paltak na yun. Ilang square meter to? 300. 300. Lawak din, no? Ito, hukayan din. Oo. Magsasalansan rin. Hindi pa rin tapos. Matagal-tagal pa rin pala talaga to. Tapos ang balak ni Sir Sully ay Oo. paano siya, babakuran rin. Oo, kailangan talaga bakuran ng ano yan. Ng sa susunod bato. Oo. Diba? Kasi kailangan talaga. Ang kahoy naman, oo nga. Bagay, pwede rin kahoy basta buhay. Yung tutubo, diba? Matibay yun. Pero mas maganda sana kung bato. Sige. Oo. Hindi sila natitinag ng ulan, mahina lang. Sunod dito na naman. Ito, kay ano to? Patagin namin. Kay ano to, diba? Kay Kuya Waning? Ito kay Kuya Waning na kasi ito eh. Papatagin na rin daw to. Punta muna tayo dun sa bahay ni Ma'am Jane. Tambay muna tayo doon kasi hindi tayo nakababae Baka nandun yung bago nating alaga. na pusa. O baka nga doon. Ma'am Jane, may nagpapaampon na sa inyong ano dito, Siya pusa. yung ano dun caretaker. Siya ba caretaker doon? Puntahan ko muna nang makausap. Oo. Kaganda, itim. Kulay nga itim, hindi naman bumalik, pinakain namin. Dadalhin ko sana pa. Tambay muna tayo para makita rin ng Ma'am Jane yung kanyang kubo doon. Tara, let's G. Oh, yeah. Dito na tayo. Medyo maputik kaya mag-ingat sa pagakbang mga bata. Opya. Buti okay na yung ano natin, paa. Effective talaga yung ano, pansit-pansitan. Uminom lang ako kagabi, pagising ko humupa na yung konting sakit niya. Tapos kanina umaga uminom din ako, wala pang laman tiyan ko. Okay na ngayon. Medyo may kirot na lang pero hindi na katulad kahapon. Ito pala yung bahay ni Kapanalig, oh. Uy, parang mamaya na, parang delikado. Hindi ko rin maipwersa na ng gusto yung aking paa eh. Maya na lang pag gumanda yung panahon. Pero pwede rin naman tayong magpaa. Sige, magpapaa na lang ako para ma-exercise yung ating. Sige, yan, mas makapit. Diba? Mas makapit siya. Sige. Tara. Kuha mo tayo battery. Malulobot ako eh. Nakapalit na tayo ng battery. Punta na ulit tayo dun sa may kubo ni Ma'am G para tambay muna tayo dun. Nakapa pa rin ako, aray. Sakto lang. Naiano na natin na napapersa-persa. Ibig sabihin pagaling na siya. Tara na, diyan ka muna, stepin ko ha. Para makakabang ako ng maayos. So good. Ang lamig. Kaya ito sinuot ko eh. Kasi mga Kapanalig, medyo mainit tong na to, damit. Yan, pag tag-init, hindi ko masyadong sinusuot to kasi talagang grabe yung pakiramdam mo. Mainit na yung panahon, tapos pag sinuot mo to, lalo kang mag-iinit dahil sa klase ng tela niya. Pero maganda siya, bagay sa akin. Tambay tayo ako doon. Yan. Dumadami na ang bahay dito. Yeah. Dami pang lupa dito mga Kapanalig. Kaya papahuli ka pa ba? Ako gusto mong tignan, wala namang problema, punta ka lang dito para makita nyo yung mga ibang lupa pa dito. Kasi kung makakabili ka ganito, mararanasan mo katulad ng naranasan namin ditong lamig. Relax. Yan ang bahay nila ma'am, ni Sir Dodong at ni Ma'am Jane. Tara, baba tayo. Yeah. Wow, sarap tumambay naman. May hagdan na pala dito eh. Ready na. Tao po. Tao po ba dyan? Pwede pumasok. Ayan. Diba? Kung magkakaroon sila ng bintana dito, ayan po, pag mapag, ganitong view ang makikita nila.
Ayan. Nakikita niyo yung mga pag na yan na gumagapang-gapang. Ayan po ang makikita niyo dito. Habang nakasilip kayo sa bintana. Habang nagbumuni-muni kung ano pa yung mga gagawin niyo sa mga susunod na araw. Ayan, ganyan lang po. Dito sa kwarto may harang na. Ibig sabihin bawal na pumasok. Bawal na po pumasok. Inanuhan na rin to ng mga ano parang sa akin may mga agoy-agoy na rin ng mga gagamba. Pag gumanda panahon, talagang pupunta tayo sa gubat para manguha ng gagamba. Ayan, di ba? Ma'am Jane, paano po mag-ano na ako dito, manghihimasok na ako. Babalik ko na lang po yung pinaka-pintuan nyo. Ayan. Ang gandang presko. Ito pinaka-kwarto, ang lawak. Upo muna ako dito. Di ba? Dito rin pala kita yung pinaka ginagawa ni Kuya Ogi. Yung kapitbahay nyo, ma'am. Ayan Tapos dito silip-silip lang din. Sarap. Hoy, may gagamba? Hey. Tapos dito may bintana din. Ayan makikita yung view. So relaxing. Ganda rin ng kubo kasi pasok yung hangin dito. Yun naman ang habol ng ng mga ibang bumibili dito. Pati ako, yung klima talaga. Yun! May malaking bintana rin sila dito. O, kita yung bahay ko doon pag nalinis yung mga bandang mga damo-damo na yan. Kitang-kita na yung bahay ko doon May umaharang lang daon ng saging tsaka mga iba-ibang puno-puno. Ang lamig! Balik na tayo sa bahay. Hanggat hindi pa malakas ulan. Dahil sinaglit lang natin to para makita nyo. Okay, exercise kahit tagulan. Cute talaga ng bahay ni tatay. Galing. Kakatawa na. Magkaroon ka lang ng ganyan na simpleng kubo. Pero ang laki naman ng lupa mo. Panalo ka talaga. Ang sarap gumawa ng dyan. Garden at kung ano-ano pa. Nakabalik na tayo. Sa wakas. Kahit tagulan, walang makakapigil. Vlog pa rin tayo. Balik tayo dito kila Kuya. Kondisyon na naman si Kapanalig. Medyo na lang. Kaya nang ilaban. Kaya na ng feelings. Dati konting hakbang lang. Aray! Ngayon nakakakembot na lapit na. Lawak. Tibay na yan. Yan dito sa baba. Mas mataas pa nga ito dun sa kaysa dun sa ginawa sa akin mga kapanalig. Itong taas nito. Nalagyan lang ng kawayan. Laban na laban. Pag mga ganitong tag-ulan, medyo mahirap magukay-ukay. Maputik. Hindi katulad pag maaraw, tuyo yung pinakalupa niya, madali lang bungkalin. Saka yung ginagawa ni Junjun na pag wheelbarrow, hirap niyan. Kasi yung gulong punong-puno na ng putik. Ayan na. Balik na muna tayo sa bahay. Wala naman tayo may tutulong doon mga kapanalig dahil nga ayan trabaho nila yan at bayad po sila dyan sa ginagawa nila na yan. Kung meron kasing nagpapagawa dito, sila talaga ang tinatawag mga kapanalig. Dahil malapit lang, si Kuya Luni nasa taas lang, si Kuya nandito lang naman, si Kuya Waning nandun lang din sa taas. So malapit lang. Kung kailangan na pumasok, madali na sila makakarating dito. Diba? Ganda rin yung merong stock na tubig Hugas tayo, hugas ng paa.
May tabo pala dito, nagkakandahirap ako magugas doon. Yan. Dito panay ang ulan pero sa nabotas makakapanalig, wala daw, mainit, sikat na sikat ang araw. So baka tayo lang ang ano ng bagyo ang nasakop. Ano ba pangalan ng bagyo ngayon, tol? Bibingka daw eh. Ha? Yung international na bibingka. Bibingka? O sakto sa ano Bermans Bibingka! Masarap yung mga bibingka. Sino kaya nagbigay ng pangalan nun? So letter B pa lang ba tayo? International. So baka sila ang nagbigay ng pangalan. Bibingka. Pupunta dapat dito si Kuya Boy, kaso nga lang nagkaroon ng problema mga kapanalig, kaya baka negative. Tingnan natin, tawagan natin kung anong-ano. May mga reason siya why hindi siya tuloy. Tawagan lang natin, tingnan natin. Oh. Hoy mama! Ano? Hindi ka tuloy? Bakit? Nakakaawa. Oo nga. Anong oras na umuwi yun? Alas 10, tapos magko-commute pa more than 30 minutes. Tapos delikado yung dinadaanan. Nakakaawa. Ay, kawawa naman. Naawa rin ako sa sarili ko. Nakilangin kasi. Nakano yan? Dito. Biro mo kahapon, hindi ginagawa. Mga ilang araw, hindi ginagawa. Ginawa kaninang umaga. Yung problema yung daan ni Ate Gayle pamunta sa trabaho kasi walang maghatid sa kanya. Oo. Okay. Kumbaga yung dadaanan, hindi makapasok yung motor. Kumbaga eskinita eh. Hindi niya maipapasok yung motor, kailangan niya iwanan dito. Wala naman pag-iiwanan. Yun lang. So kailangan niya lakarin muna yung papunta sa store. Paano yung motor? Okay. Ngayon kung magko-commute siya, gabi na siya makakauwi dahil medyo may kalayuan. Ay, kawawa. O sige, ano na lang. Pag hindi kaya next time. Oy, pre! Shout out! Nasa sa trabaho ka pala. Sabado may pasok. Ay, Friday pa lang yun. Chabi ka, Chabi. Hello. Ito, Chabi. Sige na, basta magbalita na lang. Update na lang. Yes. Okay. Bye-bye, mama. Love you. Mwah. Ayan. Sayang. Meron kasing problema. Yun nga, dahil yung sa trabaho daw ng misis niya, biglang ginawa yung daan. So, si Ate Gayle kaya naman magmotor. Ang problema nga, dahil ginawa yung daan, hindi rin makakapasok yung motor doon. Kaya dapat ihatid niya tsaka sunduin. Kumbaga, walang access. Lalakad pa ng malayo. Ganun siguro yung reason. Mahaba na itong vlog natin mga kapanalig at sana na-enjoy nyo ang ating vlog sa Tag-Ulan. Maraming salamat sa pagsubaybay. Magkita-kita na tayo sa next update. I love you all mga kapanalig. Lagi tayo lahat mag-ingat. Simulan na